Ang Montenegro Grand Hall ay kumikinang sa ginto. Bawat chandelier ay nagkakahalaga ng isang townhouse at bawat panauhin nakasuot ng damit na mas mahal pa sa tuition fee ng isang average na estudyante. Doon nakatayo si Kira Salvador. Suot ang isang simpleng itim na dress. Hindi siya bisita. Siya ang kinuha para mag-design ng centerpiece installation ng gabi. Isang modernong abstract sculpture na gawa sa recycled glass. Pero sa isang sulok, may isang babaeng kanina pa gustong manapak ng waiter. Si Kira Salvador ay abala sa pag-aayos ng isang dambuhalang floral glass installation sa gitna ng hall. Kuya, sabi ko ang center of gravity niyan dapat sa kaliwa. Kapag yan bumagsak, hindi lang karir ko ang durog, pati yung chandelier nyo. Ayusin nyo yung lightning sa bandang kaliwa. Kapag yan hindi nag-reflect ng tama, mukhang basura lang yan sa paningin ng mga elitistang to. Utos ni Kira sa kanyang mga tauhan. Matapang ang kanyang boses. Walang pakailam kung sino ang makarinig. Miss, bawal po ang maingay dito. Darating na si Mr. Montenegro. Bulong ng isang staff. Pakailam ko sa Montenegro na yan. Tao rin yan. May muta din yan paggising. Ayusin niyo to. Asik ni Kira. Excuse me, miss. Isang baritono at malamig na boses ang narinig ni Kira mula sa likuran niya. Hindi siya lumingon agad. Wait lang kuya, busy ako. Kung waiter ka, doon ang daan sa kusina. Kung bisita ka, huwag kang humarang sa line of sight ko. Narinig ni Kira ang mahinang tawa. Isang tawang walang emosyon. Eksaktong paglingon niya, nabangga niya ang isang matigas na dibdib. Sa lakas ng impact, tumalsik ang hawak niyang clipboard at muntik na siyang matumba kung hindi siya nahawakan sa braso ng lalaki. Tumingala si Kira. Doon niya nakilala ang mukhang madalas niyang makita sa mga business magazine. Jace Montenegro. Ang bilyonaryong binata ay hindi marunong umiti dahil baka mabawasan ang stock ng kumpanya niya. Careful. You're staining my suit with your whatever that is. Malamig na sabi ni Jace habang tinitingnan ng putik ng pintura sa kamay ni Kira na kumapit sa kanyang charcoal gray coat. Staining your suit? Nanliit ang mata ni Kira. Imbis na humingi ng tawad, tinaasan niya ito ng kilay. Hoy, mister! Ikaw tong hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Akala mo ba porkit sa itong hotel, pati yung space na nilalakaran ko binili mo na rin? Yes, unfortunately, I own this line of sight. At kasama ang hangin na nilalanghap mo ngayon sa sarili kong building. Sabi ni Jace habang tinitingnan ng kanyang relo. And your masterpiece is blocking the path to the VIP lounge. Move it now. Naningkit ang mata ni Kira. Move it? Alam mo ba kung ilang gabi kong pinagpuyatan to? At sino ka ba para mag-utos? Porkit nakasuot ka, feeling mo pag-aari mo ng mundo? Actually yes, I'm Jace Montenegro. And you are wasting my $15,000 per minute time. Montenegro? Yung bilyonaryong balita ko hindi marunong gumamit ng ATM dahil laging may utusan? Buwelta ni Kira, sabay krus ng mga braso. Listen Mr. Moneybags, ang sining hindi minamadali. Kung gusto mong dumaan ka sa gilid. Marami namang space kasing lawak ng ego mo. Natahimik ang mga malapit sa kanila. Ang mga bodyguard ni Jace ay akmang lalapit pero itinaas ni Jace ang kamay niya. I don't just own the space, Miss Salvador. I hired you to decorate it, not to occupy it with your loud voice. And for your information, that suit cost more than your professional fee for tonight. Pera na naman. Yan lang bang personality mo, Mr. Montenegro? Pera? O sige, magkano ba yung suit mo? Ipadala mo sa akin yung invoice. Babayaran ko installment, 50 years. Para naman magkaroon tayo ng mahabang commitment, di ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Jace. Sa buong buhay niya, walang nangahas na barumbaduhin siya sa sarili niyang event. May matalas kang dila. Parang nagsisi ako na hinard kita para tratuhin lang ako ng ganyan. Sabi ni Jace, tsaka humakbang palapit, kaya napaatras ng kaunti si Kira. Amoy mahal na pabango at kapangyarihan ng lalaki. And you have a very dull personality for someone who has everything. Sagot ni Kira. Kahit nasa loob-loob niya, nagsisimula ng manginig ang tuhod niya dahil sa sobrang lapit ng mukha ni Jace. Buisit, bakit ang bango nito? Bulong ni Kira sa sarili.
Eksaktong pagkasabi nun, biglang tumunog ang cellphone ni Kira. Isang malakas at mabilis na ringtone, ang theme song ng SpongeBob SquarePants. Nawala ang tensyon, bahagyang kumunot ang noo ni Jace. SpongeBob? Sarkastikong anito. Namula si Kira pero pinanindigan niya ang pagtataray. O bakit? At least siya masaya. Hindi katulad mong mukhang laging nagluluksa sa sobrang seryoso. Excuse me, mas importante to kaysa sa ego mo. Sandaling tumigil sa paghakbang si Kira. Nga pala, sayang ang gwapo mo. Mukha kang laging constipated. Umiti ka naman, baka sakaling magmukha kang tao. Sasagot pa sana si Jace nang madinig niya ang pamilyar na tinig ng babae. Naririnig niya ang sosyal na tinig ni Chloe. Get back to work. Utos ni Jace. Sinusubukang ibalik ang formalidad niya. Kahit na sa loob-loob niya, naaaliw siya sa katapangan ng babaeng si Kira. I don't pay people to insult me. At hindi rin ako nagtatrabaho para maging punching bag ng ego mo. Huling banat ni Kira bago tinalikuran ng bilyonaryo. Naiwan si Jace na nakatingin sa likod ni Kira. Dahan-dahan niyang hinawakan ng bahagi ng suit niya na may mantsa ng pintura. Sir, shall we have her blacklisted? Tanong ng kanyang assistant. No. Bulong ni Jace at may maliit na ngiting hindi nakita ng marami. I want her name. At siguraduhin mong siya ang kukunin nating consultant para sa next project. Gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang niya. Isang linggo matapos ang kanilang pagtatalo sa gala, hindi lubos sa kalain ni Kira na muli niyang makikita ang pagmumukha ni Jace Montenegro. Pero heto siya ngayon, pinatawag sa opisina nito sa 60th floor na mas malawak pa sa kanilang barangay. Maupo ka, Miss Salvador, sabi ni Jace habang hindi inaalis ang tingin sa laptop. Standing is better for my posture and I don't plan on staying up for long. Sagot ni Kira, nakataas ang kilay. Ano ba tong urgent matter mo? Kung tungkol to sa centerpiece ko, bayad na ako, huwag mo na akong bisitin. Ipinihit ni Jace ang kanyang swivel chair. May inilapag siyang folder sa lamesa. I need a wife. Or at least a very convincing fake one. Halos mabulunan si Kira sa sariling laway. Wow, sayaman mong yan, kailangan mo pang mag-import ng mapapangasawa? Ano to? Billionaire 6 charity case? It's a business merger. Sabihin na lang natin na may investors ako na makaluma. Ayaw niyang pirmahan ng kontrata hanggat hindi ko napapatunayan na may asawa na ako. Ayaw niya sa binatang basta lang gwapo. Dahil baka masayang lang daw ang pera niya. I need someone to humanize me for 3 months. And you choose me? The woman who called you an egocentric wall? Nakataas ang kilay na ani Kira. Exactly. If I can convince the world that someone like you, someone so difficult, loud, and unrefined can actually fall for me, then I can convince anyone of anything. It's the ultimate marketing challenge. Doon uminit ang dugo ni Kira. Alam mo, Montenegro, diyan nagiinit ang ulo ko eh. Diyan sa kayabangan mo. Lumapit si Kira sa kanyang lamesa. Dinuduro ang bilyonaryo. Akala mo lahat ng tao project mo lang? Akala mo ba mapapaamo mo ko para lang sa pirma ng kliyente mo? I'm offering you 10 million pesos, Kira. Isipin mo ang lahat ng architectural firm na pwede mong itayo. Di mo na kailangan mag-freelance sa mga event na basura lang para sa akin. Hamon ni Jace, isang mapanayang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. O baka naman, natatakot ka lang na baka ikaw ang mapaamo ko. Nanliit ang mga mata ni Kira. Hindi siya pumayag dahil sa 10 million. Pumayag siya dahil sa insulto. Gusto niyang ipakita sa lalaking ito na kahit bayaran siya, hinding-hindi nito makukuha ang loob niya. Gusto niyang pahirapan si Jace sa loob ng 3 buwan habang suot ang singsing nito. Fine, hayaan mong pag-isipan ko. At kung sakali man na mapapayag mo ko, pero babalaan kita, Montenegro. Pagkatapos ng 3 buwan, sisiguraduhin kong ikaw ang magmamakaawang matapos ng kontrata dahil sa sobrang sakit ng ulo mo na ibibigay ko sa'yo. Mahilig ako sa mga challenge, sagot ni Jace. Matapos ang kanilang matinding puksaan, ay umuwi si Kira na mataas ang pride. Pero pagdating sa bahay, isang tawag mula sa hospital ang bumura sa lahat ng kanyang tapang. Ang kanyang daddy, ang tanging pamilyang meron siya, ay inatake sa puso at ngayon ay nasa koma dahil sa komplikasyon.
Kailangan ng agarang operasyon at ICU confinement. Pagtingin ni Kira sa initial bill at sa kailangang deposito, parang gumuho ang kanyang mundo. 5 milyong piso, isang halagang kahit ibenta niya ang kaluluwa niya, hindi niya kikitain sa loob ng isang buwan. Kaagad na kinuha ni Kira ang kanyang cellphone at tinawagan ng lahat ng kanyang kamag-anak. Lahat ng relatives niya ay may kakayanan sa buhay, ngunit isa man sa mga ito, walang nagpaunlak na siya'y pautangin. Nang mga sandaling yun, doon lamang napagtanto ni Kira kung ano ba talaga ang hamon ng buhay. Kung sino ang mga taong nandyan pa rin sa tabi niya kahit pa sa gitna ng unos, at hindi ito ang kanyang pamilya. May mga kaibigan siya na gusto siyang pautangin, ngunit hindi ganoon kalaki kaya talagang siya'y problemado. Gumunita sa isipan ni Kira ang gwapong mukha ni Jace. Kailangan ko ba talagang danasin yun? Anya sa isip dahil sa ideya na pumasok sa kanyang isipan. Wala nang ibang option. Nilunok ni Kira ang lahat ng pride niya. 11:00 na ng gabi, umuulan. Nakatayo si Kira sa tapat ng pintuan ng penthouse ni Jace. Basang-basa at nanginginig, hindi lang sa lamig, kundi sa hiya. Bumukas ang pinto. Lumabas si Jace na naka-silk robe. May hawak na baso ng scotch. Nagulat siya pero agad ding bumalik ang kanyang masungit na muka. Miss Salvador, akala ko ba sa 50 years mo pa babayaran yung suit ko? Bakit nandito ka na? Gabi na para sa installment payment. Patungkol ni Jay sa damit niya na kanina'y nadumihan ni Kira. Hindi nakasagot si Kira. Nakayuko lang siya. Ang mga luha niya humahalo sa patak ng ulan sa mukha niya. Mr. Montenegro. Mahinang tawag ni Kira. Napansin ni Jace ang panginginig ng boses nito. Yung sinabi mo kanina, yung kailangan mo ng fiancé para sa merger mo, available pa ba? Bahagyang natigilan si Jace. Ibinaba niya ang kanyang baso. Bakit? Akala ko ba egocentric wala ko? Akala ko ba hindi mo kailangan ng pera ko? Iniangat ni Kira ang kanyang tingin. Wala nang malditang arkitekto. Ang nakita ni Jace ay isang desperadang anak na basag ang puso. Kailangan ko ng 5 milyon. Ngayon din, may daddy sinakoma. Gagawin ko ang lahat. Kahit maging aso mo pa ako sa harap ng board members mo, gagawin ko, please. Nang mga sandaling yon, hindi nangingibabo kay Jace na samantalahin ng pagkakataon para tapakan ng dalaga sa pamamahiya sa kanya, kundi ang awa. Pinatuloy ni Jace si Kira. Pinahiram niya ito ng tuyong damit at pinaupo sa malambot niyang sofa. Pero kahit na naaawa siya, hindi pa rin nawala ang pagiging businessman ni Jace. 5 million is a lot of money, Miss Salvador. Sabi ni Jace habang inilalatag ang isang folder sa lamesa. Hindi sapat na magpanggap ka lang. Gusto ko kapag nasa labas tayo, ikaw ang pinaka-sweet na fiancé sa buong mundo. Dahil nga batid ni Jace na nasa dugo ni Kira ang pagiging maldita, kaya nais niya itong turuan ng leksyon. At kapag nandito tayo sa loob, ano, gagawin mo kung katulong? Pabalang na tanong ni Kira. Bumalik ng kaunti ang dati niyang ugali. Hindi. Gusto kong tumira ka rito. I want to make sure you're on call 24/7 para sa lahat ng event ko. At huwag kang mag-alala, may sarili kang kwarto. I'm a billionaire, not a predator. Bakit kailangang dito pa ako tumira? Dahil gusto kong maniwala ang lahat na hindi natin kayang maghiwalay. Pagsisinungaling ni Jace, ang totoo, gusto lang niyang mapalapit sa babaeng nakapagpatahimik sa kanya sa ballroom. Pirmahan mo to. At bago sumikat ang araw, bayad na ang lahat ng bills ng tatay mo. Kung para kay Kira malaking halaga yon, para naman kay Jace ay laylayan lamang iyon ang kanyang pinakamaliit na dumi sa kanyang sapatos. Ganoon ito kayaman. Susunduin ka ng driver ko bukas ng umaga para ilipat ang gamit mo rito. Tumingin si Kira sa kontrata. Ito ang pinakamabigat na investment na gagawin niya. Sige, pipirma ko. Kinuha niya ang pen at mabilis na pinirmahan ng papel. Pero tandaan mo to, Montenegro. Binili mo ang oras ko, ang pangalan ko, ang presensya ko. Pero ang respeto ko, huwag kang umasa. Ngumiti si Jace, yung ngiting nakakainis. I don't need your respect, Kira. I need your compliance. Welcome to the Hell Salvador. Mag-ready ka na dahil simula bukas, pagmamay-ari na kita.
Walang iya ka, Montenegro. Bulong ni Kira bago tumayo at naglakad palabas. Narinig ni Jace ang mura niya na ikinatawa nito ng mahina. Maldita pa din kahit lugmok na. And I like it. Bulong ni Jace sa sarili. Bit-bit ang dalawang maleta at isang maingay na electric fan dahil hindi siya sanay matulog na aircon lang ang naririnig. Pumasok si Kira sa penthouse ni Jace sa pinakatuktok ng isang 60-story building sa Makati. Ang interior ay minimalist. Puti, itim at gray, walang kalat, walang buhay. Parang museum na hindi pwedeng hawakan ng kahit ano. Welcome to your new cage. Bungad ni Jace habang nakasandal sa kitchen island. May hawak na baso ng mamahaling wine. Cage? Wow, feeling mo talaga kukulungin mo ko? Inilapag ni Kira ang electric fan sa gitna ng sala na may puting carpet. Dito to, kailangan ko ng white noise para makatulog at baka matunaw ako sa sobrang lamig ng ugali mo rito. Kumunot ang noo ni Jace. The fan is an eyesore. May centralized climate control ang unit na to, Kira. Itatago ng butler ko yan. Subukan nyo. Banta ni Kira. Dinuro siya ng hintuturo nito. Contract says I live here as your fiancé. Hindi sinabing magiging dekorasyon ako. This fan stays. At saka nasa ng kwarto ko. Sana malayo sa'yo. Baka mahawa ko sa pagiging boring mo. Huminga ng malalim si Jace. Pinipigilan ng inis. Second door to the left. At may rules tayo. No loud music after 9 p.m. No guest at syempre, bawal kumain sa living room. Rules? Nanay ba kita? Rule number 1 ko rin, wag mo kong kakausapin bago ako magkape sa umaga at wag mong pakialamanan ng gamit ko. Bandang 12:00 ng madaling araw, hindi makatulog si Kira. Gutom siya. Nag-ninja move siya patungo sa kusina para maghanap ng makakain. Pero pagdaan niya sa library, nakabukas ang pinto ng bahagya. Sumilip siya. Nakita niya ang supladong bilyonaryo na nakaupo sa sahig, nakasandal sa bookshelf at may hawak na chichirya, isang malaking balot ng tig sa 10 pisong cheesy curls. Aba, ang bilyonaryo kumakain ng junk food? Pangaasar ni Kira habang nakasandal sa pinto. Nagulat si Jace, halos mabulunan siya sa kinakain. Dali-dali niyang itinago ang balot sa likod niya. Pero huli na, may orange na powder pa siya sa gilid ng labi. It's for market research. Palusot ni Jace, sinusubukang ibalik ang seryosong muka kahit mukha siyang bata na nahuling nagnanakaw ng candy. Market research mo mukha mo? Tumawa ng malakas si Kira, isang tawang totoo at nakakahawa. Aminin mo na, mahilig ka sa maalat. Akala ko ba puro organic smoothie lang ang dumadaloy sa dugo mo? Get out, Salvador! Matigas pero may halong hiya na utos ni Jace. Lumapit si Kira, umupo sa harap niya sa sahig at inilahad ang kamay. Pahingi, gutom ako at saka may dumi ka sa labi. Bago pa makasagot si Jace, kinuha ni Kira ang tissue sa bulsa niya at mabilis na pinunasan ng dumi sa labi ng bilyonaryo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. Napansin ni Kira na sa malapitan, hindi naman pala ganun kasama ang mukha ni Jace at may mahabang pilik mata ito na nakakainggit. Agad siyang bumitaw at kumuha ng isang dakot ng cheesy curls sa balot ni Jace. Kulang sa anghang. Bukas bibilhan kita ng may sili para naman uminit yung pakikitungo mo sa tao. I don't like spicy food. Bulong ni Jace pero hindi niya itinuloy ang pagpapaalis kay Kira. Hinayaan niya lang itong maupo sa tabi niya habang pinapanood silang dalawa ng buwan mula sa malaking bintana. Kinabukasan, kailangang humarap sila sa media para sa isang charity brunch. Suit up, Kira. Ngayon ang araw na mamahalin mo ko ng sapilitan. Sarkastikong ani Jace habang inaayos ang cufflinks niya. Kadire, i-practice ko muna yung acting ko. Humarap si Kira sa salamin, nagpout at gumawa ng boses baby. Oh, JC Pai, I love you so much, kahit ang sungit mo. Pagkatapos, bumalik sa normal ang mukha niya. O ayan, believable na ba? Napailing si Jace, pero may maliit na ngiting sumilay sa labi niya na hindi nakita ni Kira. Just don't call me JC Pai in front of the cameras. Baka bumagsak ang stock ng kumpanya ko. Nakakadiri. Sus, baka mamaya ma-inlove ka talaga sa acting ko, Montenegro. Tandaan mo, marupok ka rin pagdating sa puso.
Biro ni Kira habang kinakabit ang kanyang hikaw. In your dream, Salvador. Sagot naman ni Jace. Isang oras bago ang charity brunch, nagkakagulo sa loob ng guest room ni Kira. Suot niya ang isang emerald green backless gown na pinadala ni Jace. Napakaganda ng tela, hapit sa kanyang katawan, pero may isang malaking problema. Buwisit na zipper to? Bakit ba kasi sa likod nilalagay? Design ba to o parusa? Singhal ni Kira habang pilit na inaabot ang zipper sa kanyang likuran. Paikot-ikot siya sa harap ng salamin, namumula na sa inis at pagod. Nang biglang may kumatok. Kira, we're leaving in 10 minutes. Bakit hindi ka pa? Napahinto si Jay sa may pinto. Tiningnan niya si Kira. Ang buhok nito, maayos na nakapusod, inilalantad ang mahaba at maputing leeg nito hanggang sa kurba ng kanyang likod. Ang emerald na gown ay tila ginawa para sa balat niya. O ano? Tutunganga ka na lang ba dyan, Montenegro? Asik ni Kira, bagaman naramdam niya ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Tulungan mo ko rito sa zipper. Ayaw umakyat, parang pride mo. Dahan-dahang lumapit si Jace. Ramdam ni Kira ang bawat yabag nito sa carpet. Nang tumayo ito sa likuran niya, naramdaman niya ang init na nanggagaling sa katawan ng lalaki. Ang bango nito, amoy sandalwood at mamahaling sabon na tila nanunuot sa kanyang sistema. Stay still, bulong ni Jace. Ang boses nito ay mas mababa kaysa sa dati, parang haplo sa pandinig ni Kira. Dahan-dahang hinawakan ni Jace ang zipper, pero bago niya ito itaas, ang kanyang mga daliri ay aksidenteng dumampi sa mainit na balat ng likod ni Kira. Si Kira na laging may sagot sa lahat ng bagay, biglang nawalan ng boses. Parang may kuryenteng gumapang mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko? Gutom lang ba to? Anya sa sarili. You're shaking. Puna ni Jace. Ang kanyang hininga tumatama sa batok ni Kira. Malamig kasi ang aircon mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong itodo. Palusot ni Kira, pero nanginginig ang kanyang boses. Dahan-dahang itinaas ni Jace ang zipper. Pero nang makarating ito sa itaas, hindi siya agad lumayo. Sa halip, inayos niya ang ilang hibla ng buhok na tumakas mula sa pagkakapusod ni Kira. Sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. You look acceptable, sabi ni Jace, pero ang paraan ng pagtingin niya ay nagsasabing higit pa sa acceptable ang kanyang nakikita. Acceptable lang? Sa ganda kong to? Pilit na pagbabalik ni Kira sa kanyang dating ugali, pero hindi niya magawang tingnan nang matagal si Jace sa salamin. Sabihin mo lang kung nagagandahan ka sa akin, Montenegro. Hindi naman kita pagtatawanan masyado. I don't lie, Kira. Sagot ni Jace habang dahan-dahang humahakbang palapit sa kanya. Hanggang sa maramdaman ni Kira ang dibdib nito sa kanyang likod. Kahit ngayon, ang hirap mag-isip ng kahit anong kasinungalingan tungkol sa'yo. Lumunok ng malalim si Kira. Pero nang humawak si Jace sa magkabilang balikat niya para iharap siya rito, tila nakalimutan ni Kira kung paano maging antipatika. Practice pa ba to? Bulong ni Kira. Nakatingala sa mga mata ni Jace na tila mas malalim pa sa dagat. No, this is unplanned. Sagot ni Jace. Ang muka dahan-dahang lumalapit sa kanya. Eksaktong maglalapit na ang kanilang mga muka nang biglang tumunog ang walkie-talkie ng security ni Jace sa labas ng pinto. Sir, the convoy is ready. We need to leave now. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Kira. Agad siyang lumayo at nag-ayos ng gown. O ayan, ready na, tara na. Baka malate pa tayo sa show mo. Naunang maglakad palabas si Kira. Mabilis ang hakbang para itago ang namumulang mukha niya. Habang si Jace naiwan sa kwarto, huminga ng malalim at napahawak sa kanyang sariling dibdib. Damn it! Talaga namang hindi to kasama sa plano kahit nung una pa lang. Sa loob ng kotse, tahimik silang dalawa. Si Kira nakatingin sa labas, pilit pinapakalma ang puso niyang nagpoprotesta. Habang si Jace naman panayang pindot sa kanyang tablet, kunyari nagbabasa ng stocks. Pero ang totoo, paulit-ulit lang niyang binabasa ang iisang paragraph, dulot din ang nangyari kanina. Pagdating nila sa Grand Manila Hotel, sinalubong sila ng liwanag ng mga kamera.
Ang mga reporters ay parang mga gutom na lobo na gustong makakuha ng scoop sa mystery woman na siyang nakahook sa mailap na bilyonaryo na si Jace. Just follow my lead. Bulong ni Jace habang inaalok ang kanyang braso kay Kira. Leading mo mukha mo. Bulong ni Kira pabalik pero isinabit niya ang kanyang kamay sa braso ni Jace at ngumiti ng pagkatamis-tamis sa mga kamera. Sa gitna ng event, lumapit sa kanila si Alfonso, ang matandang business mogul na kailangang mapahanga ni Jace. Kasama nito ang anak niyang si Tanya, isang Harvard graduate na matagal nang inaalok kay Jace. Jace, my boy, is this the lady who finally tamed the iceberg? Tawa na wika ni Alfonso. Tiningnan ni Tanya si Kira mula ulo hanggang paa, na tila naghahanap ng kung ano. Emerald green, a bold choice for someone with no public profile. Kira, nasabi sa akin ni Jace na isa kang architect. Which firm are you from? Or did you just graduate? Ramdam ni Jace ang pangiinsulto sa boses ni Tanya. Akma siyang magsasalita para protektahan si Kira pero naunahan siya nito. Hindi nagtaray si Kira. Sa halip, uminom siya ng kaunting wine at ngumiti ng napaka-elegante. Yung ngiting alam ko ang ginagawa ko. Actually, I'm a freelance specialist, Tanya. I prefer the freedom of choosing projects that have soul rather than just being a name in a massive firm. Like Don Alfonso's recent restoration of the Old Heritage Library. The use of adaptive reuse in the structural reinforcement was brilliant. Though I personally found the lighting on the West Wing a bit too cold for a place of learning. Natigilan si Don Alfonso. Napansin mo pala ang lightning. That was my biggest debate with the contractors. Nakakaapekto po sa thermal comfort ng mambabasa, Don Alfonso. Patuloy ni Kira, ang kanyang mga mata nagniningning na sa passion. Ang pagiging architecture, hindi lang naman tumutukoy sa paggawa ng mga mamahalin. Nakadepende iyon sa kung anong nararamdaman at saloobin ng gumawa. Just like Jace, people think he's all steel and glass. But if you look the structure of his recent community projects, he's actually quite intentional about the human element. Napatingin si Jace kay Kira. Hindi niya inakala na alam ni Kira ang mga detalye ng library projects niya. Higit sa lahat, hindi niya inakala na kayang sumabay ni Kira sa high-level talk ng mga elite nang hindi nawawala ang kanyang sariling karakter. Nang makaalis ang grupo ni na Don Alfonso na bakas ang paghanga sa muka, hinila ni Jace si Kira sa isang tahimik na sulok ng balcony. Saan mo natutunan ng lahat ng yun? Natutunan ng alin? Nag-aral ako, no? Hindi lang ako puro ganda. Binasa ko rin yung portfolio mo kagabi sa library habang kinakain ko yung cheesy curls mo. Akala mo ba magnanakaw lang ako ng chichirya? Tinitigan siya ni Jace ng matagal. Hindi lang ito basta acting. Nakita ni Jace ang talino, ang galing at ang tapang ni Kira na hindi nakadepende sa kahit kaninong lalaki. You're amazing. Seryosong sabi ni Jace. Ha? Ano? Nabingi yata si Kira. I said you're amazing, Kira Salvador. Humakbang palapit si Jace at sa pagkakataong to, hindi niya inisip ang contract. I thought I was the one doing you a favor by giving you this deal. But looking at you tonight, it's clearly the other way around. Biglang naging marupok si Kira. Ang tapang niya parang yelo na tinatapatan ng apoy. Huwag mo nga akong maame-amazing dyan, Montenegro. Part pa rin ba yan ng script? Umikot ang mata ni Kira. No, that was 100% unscripted. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bilyonaryong akala niya walang puso ay ngumiti sa kanya. Isang totoong ngiti na nagparamdam kay Kira na siya ang pinakamahalagang investment sa buong mundo. Matapos ang amazing moment nila sa balcony, biglang bumalik ang pagkayelo ni Jace nang may lumapit na lalaki sa kanila. Isang matangkad, moreno at nakarelax na linen suit. Kiki, ikaw nga. Tawag ng lalaki. Napalingon si Kira at biglang lumiwanag ang mukha niya. Marco? Uy, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Si Marco ay isang landscape artist at ex-blackmate ni Kira sa school. Sa harap ni Jace, biglang nagyakapan ng dalawa. Isang yakap na medyo matagal ng konti. Agad na tumikhim si Jace. Ang panga ay parang bakal sa higpit. Ang kaninang malambot na titig kay Kira ay napalitan ng talim.
Kira, sino siya? Jace, si Marco. Blackmate ko nung college. Marco, si Jace. Kilala ko siya. Putol ni Marco na may malapad ng ngiti. The famous Jace Montenegro. Nice to meet you, sir. Kiki and I go way back. Kami ang power duo sa design competitions noon. Naningkitang mga mata ni Jace sa salitang Kiki. Siya lang ba ang pwedeng tumawag sa kanya ng ganun? Ani Jace sa isip. Is that so? Pabalang na sagot ni Jace. Well, Kiki is busy tonight. We have people to meet. Important people. Diniinan pa ni Jace ang pagbanggit sa palayaw ni Kira. Sandali lang, Jace. Kanina pa tayo puro important people. Irap ni Kira sa kanya. Marco, kamusta na? Balita ko nasa abroad ka na. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga inside jokes nila nung college, si Jace ay nakatayo lang sa gilid, parang isang estatwa na naglalabas ng itim na aura. Tuwing tatawa si Kira sa mga hirit ni Marco, lalong humihigpit ang hawak ni Jace sa kanyang wine glass. Kira, we're leaving now. Biglang deklara ni Jace, sabay hawak ng mahigpit sa baywang ni Kira para hilahin ito palapit sa kanya. Ha? Pero hindi pa tapos ang dessert. Reklamo ni Kira. I have a headache and you're giving me a migraine. Pagsusungit ni Jace, tiningnan niya si Marco na parang gusto niya itong ipa-audit sa BIR. Nice meeting you, Marcus. Marco po, sir. Pagtatama ng lalaki. Whatever. Sagot ni Jace bago tuluyang hinila si Kira palabas ng ballroom. Pagkasara ng pinto ng Rolls Royce na sakay nila, ay agad na bumitaw si Kira. Hoy Montenegro! Ano bang problema mo? Napaka-unprofessional mo sa harap ni Marco. Unprofessional? I save you from a boring conversation with a landscape artist who clearly has no sense of passion. Asik ni Jace, hindi tumingin kay Kira. At saka Kiki, really? That's the most ridiculous nickname I've ever heard. Nickname ko yun nung bata pa ako. At saka bakit ba ang sungit mo na naman? Kanina lang ang bait mo sa balcony ah. That was for the cameras. Pagsisinungaling ni Jace kahit na wala namang camera sa balcony kanina. Don't let it get to your head, Salvador. You're here to be my fiancé. Not to flirt with every guy who remembers your college nickname. Flirt? Pero nag-uusap lang kami. Pero napatigil si Kira nang makita niyang leg ni Jace na namumula na rin sa inis o baka sa selos. Wait, Montenegro, nagsiselos ka ba? Me? Jealous? For real? Tinatanong mo yan? Isang sarkastikong tawa ang pinakawala ni Jace. I don't get jealous over assets I haven't fully acquired yet. I'm just concerned about my reputation. Ayoko lang isipin ng mga tao na ang fiancé ko mabilis na ma-impress sa mga lalaki na kasuot ng mumurahing linen suits. Wow, ang yabang mo talaga. Nag-cross ng braso si Kira at bumalik na naman sa pagiging antipatika. Alam mo, buti pa si Marco marunong tumawa. Ikaw, kahit bilyonaryo ka, mukha kang laging constipated sa sobrang seryoso. Then go back to him. Tingnan natin kung kaya kanyang bigyan ng 10 milyong piso. Ganti ni Jace, boses yelo. Fine. Fine, sagot din ni Jace. Nagtalikuran sila sa loob ng kotse. Pero paglingon ni Kira sa bintana, napangiti siya ng palihim. Ang sungit ng bilyonaryong to pero halatang apektado. Samantalang si Jace pasimpleng nag-text sa kanyang assistant. Research a landscape artist named Marco. Find out his projects. If he has any proposals in my buildings, reject them immediately. Kinabukasan, ang penthouse ay kasing lamig ng North Pole ang dalawa. Walang kibuan, ang tanging naririnig ay ang ugong ng electric fan ni Kira na inilipat niya sa kusina para lang inisin si Jace. Nakaupo si Jace sa dulo ng mahabang dining table. Seryosong nagbabasa ng Financial Times habang humihigop ng black coffee. Nakasuot na siya kahit 7:00 pa lamang ng umaga. Pumasok si Kira sa kusina na nakapadyama, gulo-gulo ang buhok at hikab ng hikab. Sinadya niyang kalampagin ng mga tasa para mabulabog ang katahimikan. Good morning, sunshine! Sarkastikong bati ni Kira habang nagsasali ng kape. Oh, bakit ganyan na mukha mo? Parang nalugi ang kumpanya mo sa 5 piso. Hindi siya tiningnan ni Jace. I have a lot of meetings today. Huwag kang lalabas. At kung lalabas ka man, make sure hindi yung landscape artist na yun yung kasama mo.
It's bad for the brand. Napatigil si Kira sa paghahalo ng kape. Grabe, hindi ka pa rin nakaka-move on. Breakfast na Montenegro. Iwan mo na yung selos mo sa kama. I told you I'm not jealous. Malamig na sagot ni Jace. Sa wakas ay ibinaba ang dyaryo. I'm just meticulous. Ayoko lang na pinakailaman na ng ibang bagay na pag-aari ko na. Bagay? Wow, gamit na pala ako ngayon. Lumapit si Kira at kumalumbaba sa harap ni Jace. Tinitigan ng diretso sa mata. Sabihin mo lang kasi ang totoo. Sabihin mo na, Kira, huwag kang lalapit sa ibang lalaki kasi gusto ko. Sa akin ka lang nakatingin. Is it that hard? Bahagyang natigilan si Jace. Sa sobrang lapit ni Kira, amoy kape at vanilla ang babae. Isang amoy na mas masarap pa kaysa sa anong breakfast sa 5-star hotel. You have a very wild imagination, Salvador. Pagmamatigas ni Jace, pero uminom siya ng kape para itago ang bahagyang panginginig ng kamay niya. Paalis na si Jace nang mapansin niyang hirap na hirap si Kira buksan ang isang garapon ng gourmet tuyo na binili nito online. Namumula na ang kamay ni Kira at halos gamitan niya na ito ng martilyo. Buisit na garapon to, mas matigas pa sa ulo ng amo ko. Bulong ni Kira. Dumaan si Jace sa likuran niya. Akmang lalampas na ito pero biglang huminto. Nang walang sinasabi, kinuha niya ang garapon mula sa kamay ni Kira. Isang twist lang bukas agad. Ayan, simple physics. Pagsusungit ni Jace, ibinalik niya ang garapon pero bago niya bitawan, naramdaman ni Kira ang palad ni Jace na dumaan sa likod ng kamay niya. Salamat. Akala ko, hahayaan mo lang ako magutom. Tumingin si Jace sa kanya. Ang masungit na ekspresyon, medyo lumambot pero agad ding binawi. Eat properly. I don't want a malnutrition fiancé. Babalik ako ng maaga. We need to discuss the next event. Wait, Jace! What? May dumi ka sa pisngi, malapit sa tenga. Lalapit sana si Jace sa salamin, pero mabilis na lumapit si Kira at ginamit ang dulong bahagi ng kanyang mahabang pantulog para ito ay punasan. Sobrang lapit nila. Ramdam ni Jace ang malambot na daliri ni Kira sa panga niya. Ayan, okay na. Gwapo ka na ulit, Mr. Sungit. Nakangiting sabi ni Kira. Hindi nakagalaw si Jace. Ang puso niyang akala niya'y gawa sa stock market, biglang bumilis ang tibok. I have to go. Mabilis na sabi ni Jace sabay talikod. Muntik pa siyang mabangga sa pinto ng penthouse dahil sa pagmamadali niya. Nang makalabas, napahawak si Jace sa pader ng hallway at huminga ng malalim. What is wrong with you, Jace? She just an employee. A loud, annoying, antipatika employee. Pero sa loob ng penthouse, si Kira naman ang napasandal sa counter. Hoy Kira, bakit ka kinikilig? Masungit yon, bilyonaryong suplado yon, marupok ka talaga. Anya sa sarili. Gabi na, nang bumalik si Jace sa penthouse. Gaya ng dati, seryoso ang mukha niya. Pero sa pagkakataong to, may bit-bit siyang isang paper bag na may logo ng isang kilalang high-end brand ng kagamitan sa sining at arkitektura. Naabutan niya si Kira sa sala. Nakasalampak sa sahig at nag-iisip ng bagong layout para sa isang project. You're still up. Bungad ni Jace. Itinatago ang pagod sa kanyang boses. Sabi mo maaga kang uuwi. 10:00 na kaya? Irap ni Kira habang hindi inaalis ang tingin sa tracing paper. Kala ko ba, i-discuss natin yung next event? O nakalimutan mo na kasi busy ka na naman sa pagpapayaman? Imbis na sumagot ng pabalang, lumapit si Jace at pabagsak na inilapag ang paper bag sa tabi ni Kira. Ano to? Explosion box? May bomba ba to? Biro ni Kira pero kinuha pa rin niya ang bag. It's a corporate gift. Pagsusungit ni Jace habang tinatanggal ang kanyang coat. Isa sa mga business partners ko ang nagpadala niyan sa opisina. Wala naman akong paggagamitan. Kaysa naman inuukupan niya ng mesa ko. At pinasisikip kaya inisip kong ibigay na lang sa'yo. Total, panay din naman ang reklamo mo tungkol sa mga luma mong pens. Alam mo ang dami mong sinasabi. Sabihin mo na lang para sa akin to. Binuksan ni Kira ang bag. Nanlaki ang mata niya nang makita ang isang limited edition professional grade drafting set na matagal niya nang pinapangarap pero hindi niya mabili dahil sa sobrang mahal. Corporate gift? Wait, walang card mula sa business partner? Nagtatakang Anya.
Sa halip ay isang resibo na hindi sinasadyang naiwan sa loob ang kanyang nakita. Binili ito sa isang butik sa loob ng mall kanina, 8:00 ng gabi. Napangisi si Kira. Tiningnan niya si Jace na ngayon, abala sa pagtitimpla ng tubig. Hoy Montenegro, sabi mo partner mo ang nagbigay nito? Yes, why? Don't you like it? Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Kaya pala yung partner mo ang pangalan ay Jace Montenegro, base dito sa resibo. Itinaas ni Kira ang maliit na papel. At saka, binigay ng partner pero binili kanina lang. Masyado ka namang hands-on sa corporate gift mo. Natigilan si Jace. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga tenga niya bahagyang namumula. Ang assistant ko, baka namali lang siya ng lagay. And it's not a big deal. Lumapit si Kira sa kanya. Dala ang drafting set. Aminin mo na kasi. Pinuntahan mo to sa mall dahil nakita mong pudpud na yung lapis ko kagabi, no? Ang sweet mo naman pala, Mr. Sungit. Don't call me sweet. It's an investment. Depensa ni Jace. Bagaman hindi na siya makatingin ng diretso. Gusto kong magmukha kang successful architect. Oras na makita mo ang board sa susunod na linggo. Investment. Puro ka nalang investment. Bulong ni Kira. Pero sa loob-loob niya, halos magtumbling ang puso niya sa kilig. Pero seryoso, Jace. Salamat Gustong-gusto ko to. Sandaling naghari ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi ito yung tahimik dahil sa away, kundi isang moment na pareho silang hindi alam ang sasabihin. You're welcome. Mahinang sagot ni Jace. Tumingin siya kay Kira at sa pagkakataong ito, hindi niya nagawang magsungit. Just don't stay up too late. You look terrible when you're tired. Wow, thank you Napaka-supportive mo talagang fiancé. Asik ni Kira pero may kasamang tawa. Habang paakyat si Jace sa hagdan patungo sa kwarto niya, bigla siyang huminto. Kira. Oh, the kikiting. It's still ridiculous, but it suits you. Bago pa nakasagot si Kira, mabilis nang pumasok si Jace sa kwarto at isinarado ang pinto. Naiwan si Kira sa sala. Nakayakap sa bago niyang drafting set at may malapad ng ngiting hindi niya maalis sa mukha niya. Buisit ka, Jace Montenegro. Bulong niya. Isang gabi, naabutan ni Jace si Kira sa kusina. Hindi ito nagde-design. Sa halip, nakasuot ito ng apron at seryosong naghihiwa ng bawang at sibuyas. Amoy tuyo at sinangag ang buong penthouse. Isang amoy na hinding-hindi mo mararamdaman sa isang bilyonaryong tahanan. Kira, ano to? Bungad ni Jace. Nakakunot ang noo habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Amoy palengke ang buong living room. May exhaust fan tayo, bakit hindi mo ginagamit? Ay Mr. Montenegro, nandyan ka na pala. Hindi man lang lumingon si Kira. Tuloy lang sa paggisa. Wala kasing lasa yung mga pinapadeliver mong pagkain. Puro dahon, puro organic. Kailangan ng katawan ko ang totoong sustansya. Lumapit si Jace at tiningnan ang niluluto ni Kira. Tuyo at may kamatis? Yan ang kakainin mo? Bakit, gusto mo? Masarap to, promise. Pero baka hindi pwede sa sensitibong sikmura mo. Hindi sumagot si Jace. Sa halip, kumuha siya ng plato at naupo sa kitchen counter. Pahingi, gusto kong malaman kung bakit mas pinili mo yan kaysa sa steak na pinahanda ko. Gulat na napatingin si Kira. Seryoso ka? Kakain ka na to? Baka bukas, i-fire mo ko kasi sumakit ang tiyan mo. Dami mong sinasabi, ipaghain mo na lang ako. Pagsusungit ni Jace pero kinuha niya na ang kutsara at tinidor. Habang kumakain sila, tahimik ang paligid. Pero si Jace halatang nasasarapan kahit pinipigilan niyang ipakita. Napapansin ni Kira na mas marami pang nakain si Jace kaysa sa kanya. Oh, sabi sa'yo masarap eh. Alam mo Jace, sa sobrang yaman mo, nakalimutan mo na yata ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa tao. Ibinaba ni Jace ang kanyang kutsara. Tinitigan niya si Kira ng seryoso. Hindi ko nakalimutan, Kira. Wala lang talagang oras para sa mga ganyang bagay. Simula nung mamatay ang mga magulang ko, puro trabaho na lang ang iniisip ko para hindi makuha ng ibang pinaghirapan nila. Biglang lumambot ang ekspresyon ni Kira. Ito ang unang pagkakataon na nag-open up si Jace tungkol sa kanyang pamilya. Kaya ka ba naging ganyan? Akala mo ba kailangan mong maging bato para hindi ka masaktan? Siguro, pero simula nang dumating ka rito, parang
Parang ang ingay na masyado ng buhay ko. Inis ka ba sa ingay ko? Hamon ni Kira, pero ang boses niya may halong lambing. Hindi ko sinabing inis ako. Sinasabi ko lang na parang hindi ko na maalala kung paano maging tahimik kapag wala ka. Sus, Montenegro, ang dami mong banat. Siguro ginagamit mo rin yan sa mga business meeting mo, no? Para sa'yo lang to. At saka, wag mo nga akong tawaging Montenegro. Jace na lang. Ayoko, masyadong formal. Gusto ko sungit, bagay sa'yo. Bahagyang natawa si Jace. Isang tunog na bihira lang marinig sa penthouse na iyon. Eksaktong maganda na ang usapan nila nang biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok ang assistant ni Jace na si Paulo. Mukhang taranta. Sir, sorry po sa abala pero kailangan niyo po itong makita. Ipinakita ni Paulo ang isang tablet. May lumabas na headline sa isang sikat na showbiz vlog. The Billionaire's Secret. Jace Montenegro, engaged na sa isang simpleng babae. O ito ba isang taktika lang para sa merger? Basa ni Jace at may kalakip itong picture nila ni Kira. Nasa balcony sila. Nung charity event yung moment na magkalapit ang mukha nila. Sino ang kumuha nito? Galit na tanong ni Jace. Agad na bumalik ang kanyang pagiging masungit. Hindi po namin alam, sir. Pero kumakalat na po sa social media na fake lang daw ang relasyon ninyo para makuha ang tiwala ni Don Alfonso. Paliwanag ni Paulo. Napatingin si Jace kay Kira. Si Kira naman ay napatayo. Biglang kinabahan. Jace, anong mangyari sa kontrata natin? Paano kung malaman nila? Lumapit si Jace kay Kira at hinawakan ng magkabilang balikat. Walang malalaman. Gagawin nating totoo ang lahat sa paningin nila. Mula ngayon, hindi lang tayo sa loob ng bahay magkasama. Anong ibig mong sabihin? Lalabas tayo bukas. Date. Totoong date. At sisiguraduhin nating makikita ng lahat na hindi ito basta-basta business deal lang. Seryosong sabi ni Jace. Tumingin siya kay Paulo. I-cancel lahat ng meeting ko bukas. Magdi-date kami ng fiancé ko. Tumango si Paulo matapos ay umalis din. Maghahating gabi na nang tumama ang malakas na bagyo. Ang lakas ng ulan ay parang gustong basagin ng mga glass walls ng penthouse. Biglang narinig ni Kira ang isang malakas na kulog kasabay ng pagkurap ng mga ilaw hanggang sa tuluyang lamunin ng kadiliman ang buong paligid. Jace! Buisit! Nasan ka? Maririnig ang kalampag ng mga gamit. Aray, ang talim ng lamesa mo, Montenegro. Bakit ba kasi ang daming kanto ng mga furniture mo? Kira, wag kang gumalaw. Baka kung ano pang mabangga mo. Narinig naman ang baritono at kalmadong boses ni Jace mula sa kabilang dulo. Anong wag gumalaw? Takot ako sa dilim. Alam mo ba yun? Nasaan ka na ba? Maya-maya, naramdaman ni Kira ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Kahit madilim, amoy pa lang ni Jace, alam niya nang nasa tabi niya ito. Nandito ako, huwag kang magpanik. Sa halip na bitiwan siya, dahan-dahan itong hinila si Kira palapit sa kanyang dibdib. Tatalo na naman niyang puso mo sa kaba. Ang ingay. Sira, natural. Tao ako eh. May heartbeat. Hindi katulad mo na parang calculator ang nasa loob ng dibdib. Pabalang na sagot ni Kira, pero hindi siya humiwalay sa yakap ni Jace. Mas ligtas ang pakiramdam niya sa loob ng mga bisig nito. Dahil hindi pa bumabalik ang kliyente at mukhang may problema ang generator, naupo na lang silang dalawa sa carpet sa gitna ng sala. Nagsindi si Jace ng isang kandila. Hindi ito yung scented candle na pang spa, kundi isang puting kandila na nahanap niya sa emergency kit. Jace, aminin mo nga, boring ka ba talaga o pinapractice mo lang? Natawa ng mahina si Jace. Siguro nga boring ako. Sanay ako na lahat may plano. 1 to 10, dapat alam ko ang mangyayari. Pero nung dumating ka, wala sa plano yung may magluluto ng tuyo sa kusina ko. Pero aminin mo, masarap 'di ba? Oo na, masarap na. Tumingin siya kay Kira. Alam mo, nung bata ako, ganito rin kami ni Papa tuwing may bagyo. Nagkukwentuhan sa dilim. Pero nung nawala sila, nakalimutan ko na kung paano tumambay lang nang walang ginagawa. Kaya ka pala laging nagsusungit. Bulong ni Kira. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Jace. Akala mo ba kapag naging bilyonaryo ka na, bawal ka nang mapagod? Bawal ka nang matakot sa dilim? Bawal, kasi maraming umaasa sa akin. Sagot ni Jace, pero dahan-dahan niyang ipinatong ang ulo niya sa ulo ni Kira. Pero ngayong gabi, kahit ngayon lang, gusto ko munang maging si Jace lang.
Dahil sa lamig ng aircon na naiwan sa paligid at ang basang damit ni Jace dahil sa ulan, naramdaman ni Kira ang panginginig ng lalaki. Hoy, giniginaw ka ba? Akala ko ba iceberg ka? Biro ni Kira pero niyakap niya ng mahigpit ang braso ni Jace para bigyan ito ng init. Kira, tungkol dun sa balita kanina. Yung tungkol sa fake engagement natin. Ano yun? I-cancel na ba natin? Handa naman ako. Aalis na lang ako bukas. Hindi. Putol ni Jace. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, tinitigan niya si Kira ng diretso sa mga mata. Ayoko nang maging fake, Kira. Ang hirap magpanggap na wala akong nararamdaman tuwing tinititigan mo ko ng ganyan. Napatigil si Kira. Ang antipatika niyang dila ay parang naputulan ng kuryente. Jace, baka dala lang to ng dilim. Baka gutom lang yan. Hindi ako gutom, Kira. At hindi rin ito dahil sa dilim. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mukha ni Kira. Marupok na akong marupok. Pero gusto kong tutuhanin to. Ayoko nang magbayad para lang makasama ka. Bago pa makasagot si Kira, dahan-dahang inilapit ni Jace ang mukha niya. Sa pagkakataong to, walang kuryenteng bumalik para umistorbo. Sa gitna ng bagyo at dilim, naramdaman ni Kira ang malambot at mainit na halik ni Jace. Isang halik na walang kontrata, puro lang katotohanan. Paghiwalay ng mga labi nila, hingal na bumulong si Kira. Buisit ka talaga, Jace Montenegro. Sabi ko na nga ba, ang galing mong mamuhunan. Pati puso ko nakuha mo na. So investment secured. Ngiti ni Jace. Oo na, marupok na ako, sige na. Sabay tago ng mukha sa dibdib ni Jace para hindi makita ang sobrang pamumula ng pisngi niya. Kinabukasan, hindi pa man natutuyo ang mga basang unan ni Kira at Jace mula sa matinding kiligan kagabi. Biglang bumasag sa katahimikan ng penthouse ang tunog ng elevator. Bumukas ang pinto at iniluwa ang isang babaeng parang galing sa gitna ng fashion runway. Naka all-white power suit, bit-bit ang isang Hermes na bag at ang kilay mas matalim pa sa gunting. Siya si Chloe, ang ex-girlfriend ni Jake na anak ng isang business tycoon sa Singapore. Naabutan niya si Kira na nakasuot lang ng oversized t-shirt ni Jace. Habang si Jace naman, kalalabas lang ng kitchen, dala ang 2 tasa ng kape. Jace, darling! Ani Chloe, sabay tingin kay Kira mula ulo hanggang paa, na para bang nakakita ng dumi sa kanyang mamahaling sapatos. And what is this? May bagong maid ka na ba? Bakit parang hindi siya marunong magsuklay? Maarting ani to. Hindi pa man nakakaisang hakbang si Chloe sa loob ng sala, tinaasan na siya ni Kira ng kilay, may hawak na sandok na parang baston. Jace, darling? Muling ani Chloe, pilit na hindi tinitingnan si Kira. I brought you some authentic macarons from Paris, hindi tulad ng mga chips na kinakain ng kung sino-sino dito. Uy, macarons! Sabat ni Kira, sabay lapit at hablot sa mamahaling box. Binuksan niya ito at sinipat. Kulay pink, green, yellow. Jace, tignan mo, parang yung chalk na ginagamit sa construction. Pwede ko tong ipang-drawing sa kalsada. Excuse me, that's a limited edition. Sigaw ni Chloe. Limited edition din yung pasensya ko, Miss Chloe. Banat ni Kira, sabay balik ng box sa dibdib ng babae. At saka Paris, sa sobrang layo ng nilakbay niyan, baka expired na yung lasa. Parang yung relasyon ninyo ni Jace, frozen na. Pilit mo pang dinidefrost. Napatigil si Jace. Ang mukha niya na kanina lang ay malambot dahil kay Kira, ay biglang naging parang pader na semento. Napatingin si Chloe kay Jace. Jace, are you just going to stand there and let this street rat insult me? Maarting ani Chloe. Si Jace ay humigop ng kape. Dahan-dahan ng paglunok para lang hindi humalakhak. Ang totoo sobrang benta sa kanya ng frozen na hirit ni Kira. Chloe, she's right. You shouldn't have brought those. I don't like sweets. Formal na sabi ni Jace pero may kislap sa mga mata niya habang nakatingin kay Kira. Ano ba kasing ginagawa mo rito? At paano ka nakapasok? I still have the backup keycard. Remember? Pinapapunta ko ni Daddy para sa merger. But more importantly, lumapit si Chloe kay Kira at tinakpan ng ilong gamit ang panyo. Amoy bawang, amoy prito. Jace, don't tell me, pinayagan mong magluto ang staff mo sa loob ng penthouse. Doon uminit ang dugo ni Kira. Kahit bilyonaryo ang nasa harap niya, hindi siya papayag na tapakan ng kanyang pagkatao.
lalo na ng isang babaeng mukhang hindi pa nakatikim ng tuyo sa buong buhay. Excuse me, Miss Darling. Sabat ni Kira. Humakbang siya palapit at tiningnan din si Chloe mula ulo hanggang paa. Una sa lahat, hindi ako maid. Pangalawa, amoy pagkain to, hindi amoy imbakan ng ugaling kanal na dala mo pagpasok dito. At pangatlo, lumingon si Kira kay Jace, sabay kapit sa braso nito ng napakahigpit. Jace, sino ba tong maingay na to? Akala ko ba, bawal ang mga unwanted pest dito sa unit mo? Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Pest? Tinawag mo kong peste? Jace, are you going to let this palengke girl talk to me like that? I'm Chloe, your future business partner, your ex. Exactly, Chloe, ex. At si Kira ay hindi maid, siya ang fiancé ko. At kung amoy bawang man ang penthouse ko, okay lang sa akin dahil siyang nagluto niyan. Fiancé? Jace, please, I know you. You don't marry for love. You marry for assets. Anong makukuha mo sa babaeng to? Free architectural design para sa mga low-cost housing mo? Look at her. She's so cheap. Cheap? Mabilis na hirit ni Kira. Baka yung tinutukoy mong cheap ay yung pagpunta sa bahay ng lalaki ng walang imbitasyon. O baka yung paggamit ng keycard na dapat matagal mo nang isinauli. Kung gusto mo ng assets, Chloe, dun ka sa bangko. Dito sa loob ng bahay ni Jace, ang kailangan yung marunong magpahalaga sa kanya. Hindi yung marunong lang mag-swipe ng credit card. You brat! Akma sanang lalapit si Chloe para itulak si Kira pero humarang si Jace sa gitna. Chloe, lumabas ka na. Bago ko patawagan ng security para kaladkarin ka. Sabi ni Jace, ang titig niya'y sapat na para manginig ang sinuman. And give me that keycard now. Padabog na inilapag ni Chloe ang card sa table. You're making a big mistake, Jace. Sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang merger ninyo ni Don Alfonso kapag nalaman niyang pumatol ka sa isang basura. Nang tuluyang makaalis si Chloe at sumara ang pinto ng elevator, katahimikan ng namayani. Napabitaw si Kira sa braso ni Jace at napabuntong hininga. Buisit yun ah, ang aga-aga nasira ang mood ko. Basura daw, kapal ng muka. Tumingin si Jace kay Kira pero imbis na magalit, may maliit na ngiting sumilay sa kanyang labi. Basura ha? Pero bakit parang ikaw ang nanalo sa asaran? Ganito lang ako sa'yo, pero antipatik ako sa mga babaeng ganyan. Irap ni Kira. Pero seryoso, Jace, paano kung totoong sirain niya ang deal mo? Humarap si Jace kay Kira at hinawakan na magkabilang kamay. Hayaan mo siya. Mas madaling mabawi ang nawalang merger. Kaysa mawala ang kaysa isang babaeng kayang ipagtanggol ako. At ang tuyo ko mula sa mga katulad niya. Sus, bolero ka pa rin pala, Montenegro. Pero isinandal niya ang ulo sa dibdib ni Jace. Pero in fairness, masarap ang kape mo ngayong umaga kahit amoy bawang tayo. Pumasok si Jace sa kwarto kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kira para makalabas. Hindi pa tuluyang nakakasara ang pinto ng elevator nang humabol si Kira. Wait lang, Chloe, may nakalimutan ka. Lumingon si Chloe, nakataas ang kilay. What? Isusuko mo na ba si Jace sa akin? Hindi, eto, sabi ni Kira, sabay abot ng isang maliit na bote ng essential oil na kinuha niya sa side table. Ipahid mo sa sentido mo, mukhang sobrang stress ka kasi. Lumalabas na yung mga wrinkles mo sa noo. Sayang naman yung botox mo, baka masayang ang investment ni Daddy. Namula sa galit si Chloe. How dare you? Oh, bawal ma-stress, lalong papangit. Kindat ni Kira bago tuluyang isara ang pinto sa mukha ng ex ni Jace. Kinabukasan, hindi nagpatalo si Chloe. Nagpatawag siya ng isang exclusive interview sa labas mismo ng gusali ni Jace. Maraming reporters ang dumating. Ang plano niya, ibalita na si Kira isang gold digger na kinuha lang ni Jace para sa merge. Eksaktong pababa sina Jace at Kira mula sa building nang harangin sila ng mga kamera. Miss Kira, totoo bang binabayaran ka lang ni Mr. Montenegro para magpanggap na fiancé niya? Tanong ng isang reporter. Is it true na isa ka lang pakitang tao para sa merger? Si Jace ay akmang magtatawag ng security para itaboy ang mga ito pero pinigilan siya ni Kira. Humakbang si Kira sa harap, diretso ang tingin sa kamera at nakataas ang isang kilay. Nakita niya si Chloe sa gilid na nakangisi. Anong sabi niyo? Binabayaran? Tawa ni Kira, yung tawang nakakainsulto. Seryoso ba kayo? Sa tingin niyo ba,
Ang isang Jace Montenegro ay kailangang magbayad para lang magkaroon ng girlfriend? Mag-aaksaya siya ng panahon para sa walang kwentang bagay na yon? Tingin nyo ganun mag-isip ang isang successful business owner / billionaire? Tumingin si Kira kay Jace, sabay haplos sa pisngi nito. Jace, sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong humble. Tuloy iniisip nila business deal lang to. Humarap ulit si Kira sa mga reporter. Ganito kasi yon. Hindi niya ako binabayaran. Sa katunayan ako ang mahirap suyuin. Tanungin niyo siya kung ilang beses ko siyang tinanggihan bago ko tinanggap tong singsing na to. Itinaas pa ni Kira ang kamay niya. Pero may proof si Miss Chloe na fake ang lahat. Hirit pa ng isang reporter. Si Chloe. Lumingon si Kira kay Chloe na ngayon ay medyo nababahala. Si Chloe na pumasok sa penthouse namin nang walang paalam kahapon gamit ang nakaw na keycard. Yung Chloe na hanggang ngayon hindi matanggap na ang business merger na gusto niya. Hindi sapat para mahalin siya ng isang lalaki. Nagbulungan ng mga reporter. Alam mo Chloe, malakas na sabi ni Kira para marinig ng lahat. Imbis na ubusin mo yung oras mo sa pag-upan ng mga reporters, bakit hindi mo subukang mag-apply sa kumpanya ni Jace? Baka sakaling matutunan mo kung paano maging professional. Kasi sa ngayon, mukha kang fan na hindi makaget over sa idol niya. You're lying! Sigaw ni Chloe. Lying? Jace, nasan yung CCTV footage kahapon nung pumasok siya sa unit mo nang walang pasabi? Diba sabi mo, ipapablatter natin? Tanong ni Kira kay Jace. Si Jace na kanina pa pinipigilan ng tawa dahil sa galing ni Kira ay sumakay sa laro. Yes, darling. The legal team is already handling the trespassing charges. We just didn't want to make a scene. But since the media is here, namutla si Chloe. Sa isang iglap, siyang naging laman ng iskandal, isang desperadang ex na pumasok ng illegal sa bahay ng bilyonaryo. At ang nanalo sa tagpong yun ay si Kira pa din. Nang makasakay na sila sa kotse at makaalis sa gulo, humahalakhak si Kira. Kita mo yun? Akala niya, hahayaan ko siyang i-monopolize ang spotlight in her dreams. Napailing si Jace habang nagmamaneho. Kira, wala tayong CCTV footage na ganoon ka-clear at lalong walang blatter. Alam ko, bluff lang yun, pero tingnan mo, tiklop yung bruha. Maldita siya no, pero mas malala ako kapag inuunahan ako. Biglang itinigil ni Jace ang kotse sa gilid ng kalsada. Tiningnan niya si Kira ng matagal, hindi bilang isang asset, kundi bilang babaeng nagpapatibok sa kanyang puso. Bakit? May dumi ba ako sa muka? Tanong niya nang mapansin ang pagtitig ni Jace. Wala, iniisip ko lang kung gaano ka kaswerte na nasa panig kita at hindi kita kaaway. Kasi kung kaaway kita, baka na-bankrupt na ako ngayon. Sus, marupok ka lang talaga sa akin. Totoo, at wala na akong balak bawiin ang investment na to. Pag-amin ni Jace, sabay halik sa kamay ni Kira. Dumating ang araw ng grand signing ng merger sa pagitan ng Montenegro Corp at ang kumpanya ni Don Alfonso. Lahat ng mata ay nasa kanila. Nakagaon si Kira, pero dahil maldita pa rin siya, binulungan niya si Jace habang naglalakad sila sa gitna ng ballroom. Hoy Montenegro, pagkatapos na to, tapos na ang contract diba? Ihanda mo na yung cheque ko, aalis na ako sa penthouse mo. Masyadong malamig dun, parang ikaw. Hindi sumagot si Jace, ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi nakita ni Kira sa loob ng 3 buwan. Pag-akyat sa stage, kinuha ni Jace ang mic. Imbis na tungkol sa business ang sabihin, tumingin siya ng diretso kay Kira. Lahat kayo, alam nyo na ang merger na to, nakadepende sa stability ng personal kong buhay. Ang sabi ng marami, fake daw ang engagement namin ni Kira Salvador. Isa lang tong business investment para makuha ang tiwala ni Don Alfonso. Nagbulungan ng mga tao. Si Chloe na nasa gilid ay nakangisi na dahil akala niya aamin na si Jace. At tama sila. Pagpapatuloy ni Jace, namutla si Kira. Buisit ka Jace, ipapahiya mo ba ako rito? Akma nang tatalikod si Kira para mag-walk out nang hawakan ni Jace ang kamay niya at iharap sa lahat ng tao. Tama sila. Dahil nung una, investment lang ang tingin ko rito. Pero nagkamali ako. Kasi sa loob ng 3 buwan, hindi lang perang nawala sa akin, pati ang kontrol ko sa sarili. Nakuha ng babaeng ito. Si Kira ang pinakamahirap na kadil sa lahat. Lagi akong binabara, laging tinatarayan, at laging pinagluluto ng tuyo sa penthouse ng milyon-milyon ng halaga. Natawa ang mga tao.
Si Kira naman, gusto nang magpalamon sa lupa sa sobrang hiya at kilig. Kira, harap ni Jace sa kanya. Tapos na ang contract, pero ayokong ibigay ang cheque mo. Gusto ko, sa akin ka na lang habang buhay. I don't want a fiancé for 3 months. I want a wife who will annoy me for the rest of my life. Lumuhod si Jace sa harap ni Kira at naglabas ng singsing, isang singsing na hindi bahagi ng props nila noon. Kira Salvador, masungit ka, antipatika ka at sobrang ingay mo. Pero ikaw lang ang kaisa-isang investment na handa akong maging bankrupt, makuha lang kita. Will you marry me? For real this time? Tahimik ang buong ballroom, tiningnan ni Kira si Jace. Ang antipatika niyang puso tuluyan ng bumigay. Alam mo Jace, napaka-corny mo. Simula ni Kira habang tumutulo ang mga luha. Pero dahil ayoko namang mapahiya ang isang bilyonaryo sa harap ng maraming tao. At dahil marupok ako sa'yo, sige na nga, pero babalaan kita. Montenegro, wala nang bitiwan to. Wala nang bawian to. Kahit maubos ang pera mo, tatarayan pa rin kita. I count on it. Tawa ni Jace bago isinuot ang singsing tsaka nilapitan si Kira para hagkan. 1 taon ang lumipas. Hindi na penthouse ang tawag sa bahay nila, kundi the war zone. Bakit? Dahil hanggang ngayon, nag-aaway pa rin sila kung sino dapat ang maghugas ng plato. Jace, sabi ko wag mong ilalagay yung medyas mo sa ibabaw ng piano. Ang dumi-dumi mo talagang bilyonaryo ka. Sigaw ni Kira mula sa sala. Lumabas si Jace mula sa library. Naka-apron dahil siyang natalo sa pustahan sa pagluluto. Lumapit siya kay Kira at niyakap ito sa likod. Ang ingay mo na naman, Mrs. Montenegro. Alikan kita dyan eh. Subukan mo lang, baka isampal ko sa itong sandok. Hindi na natapos ni Kira ang sasabihin dahil ginawa ni Jace ang banta niya. Sa huli, kahit gaano kamaldita si Kira at gaano kasuplado si Jace, sa piling ng isa't isa, sila ay marupok na nagmamahalan. 5 taon ang lumipas, ang dating tahimik at minimalist na penthouse ni Jace ay hindi na mukhang museum. Ngayon may mga nagkalat ng wooden block sa sahig, may sticker ng cartoons ang pintuan ng library, at ang dating puting carpet may mantsa na ng Crayola. Jace, ang anak mo, ayaw akong pakinggan. Namamana na yung pagiging matigas ng ulo mo. Sigaw ni Kira mula sa garden. Lumabas si Jace na ngayon, mas relax na ang itsura. Naka-t-shirt lang at short habang bitbit ang isang baso ng gatas. Nakita niya ang 4 na taong gulang nilang anak na si Luna. Nakapamaywang ang bata sa harap ni Kira. Suot ang isang maliit na sunglasses at isang pink gown. But mommy, I told you I don't want to wear the yellow dress. It doesn't match my vibe today. It's so unrefined. Sabi ni Luna habang taas ang isang kilay. Halos mabulunan si Jason narinig. Lumingon si Kira sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Oh, narinig mo yon Montenegro? Unrefined daw. Saan niya natutunan yan? Sa'yo diba? Asik ni Kira. Natawa si Jace at lumapit. Sabay yakap sa bewang ni Kira para pakalmahin ito. Honey, relax. At least alam niya kung anong gusto niya. Manang-mana sa mami niya. Maldita na, stylish pa. Whatever, mag-ama nga kayo. Irap ni Kira. Pero hindi niya napigilang mapangiti nang buhati ni Jace ang bata. Luna baby, listen to mommy. Kung isusuot mo yung yellow dress, bibilhan kita ng malaking box ng cheesy curls mamaya. Yung secret stash natin. Bulong ni Jace. Nanlaki ang mga mata ni Luna. The one with extra cheese? Yes, the one with extra cheese. Deal! Sabi ng bata, sabay kiss sa pisngi ni Jace. Tumakbo na ito papasok para magpalit. Napabuntong hininga si Kira habang nakasandal sa dibdib ni Jace. Grabe, ang hirap pala kapag may sarili kang bersyon na sumasagot-sagot sa'yo. Ngayon alam ko na ang pakiramdam mo noon. Hinalikan ni Jace ang tuktok ng ulo ni Kira. Worth it naman diba? Kahit araw-araw tayong ma-high blood sa batang yun. Oo na, worth it na. Marupok talaga ako sa inyong dalawa eh. Tumingin sila sa papalubog na araw mula sa kanilang balcony. Wala na ang mga kamera. Wala na ang mga kontrata at wala na ang mga peking engagement. Ang natira na lang ay isang bilyonaryong natutong tumawa, isang malditang natutong magtiwala at isang maliit na pamilyang binuo ng pambabara at pagmamahalan. Ang daddy ni Kira na sa maayos na ding kalagayan. I love you, Mrs. Montenegro. I love you too, Mr. Sungit. Ngayon ikaw na maghugas ng pinagkainan ni Luna ha? Investment yan para sa kiss ko mamaya.
Natawa na lang si Jace. Kahit kailan, wala talaga akong panalo sa'yo.